Ayun lang grupo ngayon ng mga rebelding si Santiago nagpagupitan na raw ng buhok At saka nakatiwalaga na pala roon. Ang aga, no? Yung aral ng Diyos, wala sa kanila kagaya nun. Gumawa raw ng teksto, sabi raw sa teksto, walang sino mang mangangaral sa panahong ito may karapatang magbigay ng tao kay Satanas. Sabi. Kasi, para matutulan niya yung binigay na natin siya kay Satanas dahil sa kanyang kawalangyaan, para makatutol siya, wala raw sino mang mangangaral ngayong may karapatang magbigay ng tao kay Satanas. Kung hindi ka ba naman tanga, ba't mawawalan? Ano ba ang kahulugan ng pagbibigay kay Satanas? Basahin mo nga yung 5:1 ng unang Korintos, Sis Luz. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Pero po sa Korinto, meron palang lalaki ron, yung asawa ng tatay niya, yung madrasta niya, kung nakikisyo siya, napakagago rin naman nun. No? At gago rin itong madrasta niya, pinapatulan siya, pinapatulan pati tatay niya. Dapat dito sa tatlong ito, sunugin ayon sa batas ni Moises, di ba? Biro mo yung asawa ng tatay niya, pinapakialaman niya. Ang sabi ngayon ni Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, kung di pa kayo inaantok, tignan niyo yung screen, sabi sa screen, 5:2. At kayo'y mapagpalalo, hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Dapat alisin nyo sa gitna nyo yung mga gumagawa ng ganyang gawa. Dapat inalis nyo yan, nagpapalalo kayo niyan. Bakit kayo ganyan? Ibig sabihin ni Pablo, dapat alisin nyo yan. Ngayon, sa 3. Sapagkat sa katotohanan, ako bagaman wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin lang hinahatulan ng gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y naharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking Espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Yung palang pagbibigay kay Satanas, yun pala yung pag-aalis sa iglesia, yung pagtitiwalag. Dapat yan ibigay kay Satanas. Alisin nyo yan sa inyo, sa gitna ninyo. Ibigay yan kay Satanas. Anong ibig niya sabihin? Sa 11, basahin natin. Dadapot, sinusulatan po kayo. Huwag kayong makisama sa mga tinatawag na kapatid. Kung mapakiapid. Yan, kagaya niya, nakikiapid sa asawa ng tatay niya. Ano sa akin ang humatol sa labas? Di ba kayo nagsisihatol sa loob? Dadapot sa nasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Kaya pinaalis. Ano kahulugan ng pagbibigay kay Satanas? Pagtitiwalag. Nagteksto raw si Willie Santiago walang sino mang mangaral ngayong may karapatang magbigay kay Satanas ng tao. Kung di ka ba naman tanga, labas, bawal magtiwalag. Kaya sa iglesia nyo, dapat walang tiwalagan. Pero ang nakakalungkot, tiniwalag na siya ni Almet dahil ng babae siya. Yun ang nangyari sa kanila. Di ba? Ang kahulugan ng pagbibigay kay Satanas, pagtitiwalag. At yung pagbibigay kay Satanas, karapatang ibinibigay ng Diyos kahit sa miyembro sa Korinto. Alisin nyo yung masamang tao sa inyo, bigay nyo yan kay Satanas. Alisin nyo sa inyo masamang tao. Nagpapalalo kayo, ba't ayaw nyo alisin sa gitna ninyo? Diyan mga ganyan, huwag kayong makikisalo. Alisin nyo yan sa inyo, bigay nyo yan kay Satanas. Kung yung taga-Korinto, karapatang mag-alis ng masasamang tao, yung pang nangangasiwang leader ang hindi marunong pwedeng mag-alis ng masamang tao sa iglesia, ganun ba yun, kapatid na Lord? Tamang-tama po yun. May karapatan po si San Pablo, lalo na natanggalin yung masasama. Kung yung lokal, yung mga miyembro may karapatan, yung pakayang leader ang wala. Kaya... Ngayon, tanong, may karapatan ba tayo ngayon sa iglesia? Alisin natin sa atin ng masasamang tao? Meron po. Pwede tayong magbigay kay Satanas. Anong sasabihin wala nang may karapatang magbigay kay Satanas? Gago.
Yan ang ibig kong sabihin, mga kapatid.